Magandang araw, Binibini. Ako nga pala si Binibining Apple Miadalim at ngayon ay ibabahagi ko ang aking nagawang talumpati patungkol sa ugnayan ng wika, kultura at lipunan. Sa bawat yugto ng ating kasaysayan, matibay ang ugnayan ng wika, kultura at lipunan. Ang wika ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon, kundi isang salamin ng kultura at lipunan ng isang bansa. Sa pamamagitan ng wika, nahahayag ang kaugalian, paniniwala at pagpapahalaga ng isang komunidad. Sa talumpating ito, ating susuriin at balikan ang mahahalagang bahagi ng ugnayang ito at ang mga epekto nito sa ating buhay araw-araw. Sa simula, tayo ay magmumula sa pagtatalakay sa kahalagahan ng wika, sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng kultura. Ang wika ay hindi lamang isang simpleng sistema ng tunog at simbolo, kundi isang buhay ng identidad na naglalarawan ng kahulugan ng identidad ng isang lahi. Sa pamamagitan ng wika, ang kultura ay naipapahayag at naipapasa sa mga susunod na henerasyon. Halimbawa, ang mga salawikain, tula at mga kwento na itinuturing ng mga pambansang yaman ay nagpapakita ng kasaysayan at karanasan ng isang bansa. Sa pamamagitan ng wika, ang mga tradisyon at ritual ay naipapahayag at naipapasa tulad ng mga pagdiriwang, seremonya at paniniwala. Tulad ng isang hubog na bato, ang wika ay bumubuo sa kultura at lipunan. Sa pamamagitan ng wika, natututo ang mga tao sa kaugalian at pagtuntun sa pakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa. Ang mga konsepto ng paggalang, pagmamalasakit at pakikipagkapwa-tao ay mahalagang bahagi ng bawat wika na magre-refleksyon sa kultura at lipunan kinaroroonan nito. Halimbawa, sa ilang kultura mayroong mga pananalita na eksklusibo lamang sa mga nakakatanda bilang pagpapakita ng respeto at paggalang. Sa modernong panahon, ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan ng komunikasyon, kundi isang pundasyon sa pagkikilanlan at pagkakaisa. Sa paglaganap ng globalisasyon at teknolohiya, ang pagkakaroon ng kasanayan sa wika ay naging mahalaga sa mga individual at bansa. Ang pag-aaral at paggamit ng iba't ibang wika ay nagbubukas ng pintuan ng oportunidad sa trabaho, edukasyon at kultura. Sa pamamagitan ng kasanayan, mas naging malawak ang kaalaman at pag-unawa ng isang individual sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit sa kabila ng positibong aspekto at ugnayang ito, hindi rin ito immune sa mga hamon at isyu. Ang pagkakaiba-iba ng wika at kultura ay maaring maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan at pagkakahiwalay. Ang variety sosyal at pang-ekonomiya ay maaring magdulot ng pagkakasalungat at pagtatalo sa pagitan ng mga grupo ng tao na may mga iba't ibang wika at kultura. Ang mga diskriminasyon at stereotyping ay maaaring maging resulta ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga tao may magkaibang wika at kultura. Kaya nga mahalaga ang papel ng edukasyon at kamalayan sa pagtangkilik at pagpapahalaga sa iba't ibang wika at kultura sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga wika at kultura sa mga paaralan at komunidad, naging mas bukas at mauunawa ng mga individual sa pagkakaiba-iba ng mundo. Ang pagpapahalaga sa multilingualismo at multiculturalismo ay nagpapataguyod sa kapayapaan at pagkakaisa at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa huli, ang ugnayan ng wika, kultura at lipunan ay patuloy na nagbibigay ng kahulugan at pagbubuklod sa atin bilang isang komunidad. Sa pamamagitan ng pagtatangkilik at pagpapahalaga sa iba't ibang wika at kultura, nagiging mas malawak ang ating kaalaman at pag-unawa sa mundo. Sa bawat salita at simbolo, nagiging buhay at masigla ang ating komunidad. At hinihikayat natin ang lahat na patuloy na magtanggol at magtaguyod sa kagandahan at kahalagahan ng wika, kultura at lipunan. Maraming salamat.